Tiniyak ng Department of Health na walang dapat ikaalarma sa gitna po ng pagtaas ng mga kaso ng COVID sa ilang bahagi ng Asya. Saksi, si Darlene Cai. Tumataas ang bilang ng COVID cases sa mga bansa at teritoryong kalapit ng Pilipinas, gaya sa China, Hong Kong, Taiwan, Thailand at Singapore. Sa Singapore, halimbawa, tumaas ng 3,100 ang COVID cases noong April 27 hanggang May 3 kung ikukumpara noong ikatlong linggo ng Abril base sa pinakahuling impormasyon mula sa Singapore Ministry of Health. Kabaliktaran naman ang sitwasyon dito sa Pilipinas kung saan bumababa ang bilang ng nagkaka-COVID ayon sa DOH o Department of Health. Ang nai-report na COVID-19 cases mula Enero hanggang Mayo 3, 2025 ay nasa 1,774. Mas mababa po ito ng 87% kumpara noong nakaraang taon. Mula 71 kaso, bumaba rin po ang COVID-19 cases sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo sa 65 kaso. Kaya ayon sa DOH, hindi raw dapat maalarma. Patuloy daw na minomonitor ng DOH ang COVID-19 trend sa mga kalapit na bansa at patuloy na nakikipag-ugnayan sa ASEAN. Wala pa rin daw problema sa bed capacity o bilang ng mga naa-admit ayon sa PHAPI o Private Hospitals Association of the Philippines. Unless talagang immunocompromised, ganyan, merong mga comorbidities, that's the only times na ina-advise namin, sige, magpa-admit kayo, we have to observe you. Pero usually, pagka mga flu-like symptoms, siyempre, ina-advise namin, bahay na lang kayo, mag-isolate muna kayo. Kaya, hindi rin daw matitiyak kung ilan talaga ang bilang ng COVID cases dahil hindi lahat natitest para rito. Kaya maganda raw sana kung may routine COVID testing sa Pilipinas. Para sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, hindi raw nakakagulat at nakababahala ang pagtaas ng COVID cases sa ibang bansa at kung sakaling umabot yan sa Pilipinas. These events are expected because COVID is still with us. No, it has not disappeared yet. So these are expected events, and we should not be panicked. We should not be alarmed. Hindi na nga raw tayo protektado laban sa pagkakahawa ng COVID mula sa mga bakunang nakuha natin dati. Now, if that was the last time that you received the booster 2023 and now it's 2025, definitely wala ka ng protection. I mean, you have been vaccinated 5 times or even 7 times, that will not protect you from getting the infection. Pero ibang usapan if you will be protected against the more severe form. Kasi meron ka pa rin antibody na natitira. Kaya kung kaya, maigi raw magpa-booster shot ng COVID vaccine ng mga kabilang sa vulnerable population o senior citizens at immunocompromised. Makatutulong din daw ang ibang bakuna gaya ng flu at pneumococcal vaccines. Hindi man dapat mabahala pero hindi rin daw dapat magpakampante, sabi ng DOH at infectious disease experts. Dapat daw natuto na tayo sa mga aral na iniwan ng pandemya gaya ng basic hygiene o palagi ang paghuhugas ng kamay, pag-isolate kapag nakaramdam ng anumang sintomas at pagsusuot ng face mask sa mga matataong lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.